Imagine guys, araw-araw, gabi-gabi, ilang milyong tao ang nagbabrowse sa internet, naghahanap ng koneksyon, ng pagkakaibigan, partner, o minsan, ng something out of the ordinary. Pero paano kung ang hinahanap mo ay hindi lang ordinaryo, kundi isang bagay na lampas na sa imahinasyon? Isang bagay na, kapag nalaman ng mundo, ay yayanig na sa kanilang pag-unawa. March 2001, Germany. May isang lalaki na nag-post ng online advertisement na tila isang dark joke lang. Pero ang advertisement na yon ay seryoso at totoo at ang nakaka-shock ay may sumagot dito. Ang tanong, ano kaya ang laman ng advertisement na yon at bakit may sasagot dito? Welcome back mga kano. Again, ako po si Kuya Kaloy, ang inyong host. Kung ikaw ay mahilig sa mga totoong kwentong kakaiba at mga kwentong may halong misteryo, dito lang po yan matatagpuan sa NoPH. Let's begin. May mga kwento na kahit gaano kaganda ang pagkakasabi, ay tila mahirap pa rin itong paniwalaan. Pero paano kung ang kwentong ito ay totoo at nagpapakita ng kadiliman sa likod ng isip ng tao na hinding-hindi natin inakala? May isang lalaki na sa gitna ng modernong mundo ay naghanap ng isang kasunduan. Isang kasunduan na babasag sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa humanidad. Ano kaya ang magtutulak sa isang tao na gawin ang bagay na iyon? At sino ang mapipili niyang kasama sa pinakanakakagimbal na kasunduan sa kasaysayan? Samahan niyo kami at tuklasin natin ang kwento ni Armin Meiwes, ang Rothenburg Cannibal. Si Armin Meiwes, isang computer technician, ay isang ordinaryong tao sa paningin ng marami. Tahimik, may maayos na trabaho. Pero sa likod ng formal niyang imahe ay may isang malalim na pagnanasa na matagal na niyang kinikimkim. Mula pagkabata, tila may kakaibang fascination si Armin sa mga bagay na hindi karaniwan o masasabi nating hindi na talaga normal. Naghahanap siya ng intimate connection, ng isang bond na lampas sa normal. Pero ang paghahanap na ito ay unti-unting lumiko, naging mas madilim, mas naging kakaiba. Hindi lang basta bond ang hinahanap niya. Ang gusto niya ay ang ultimate fusion sa ibang tao. Isang fusion na literal. Ang kanyang pagnanasa ay nag-ugat sa isang komplikadong psychology. May mga eksperto na nagsasabi na posibleng may koneksyon ito sa kanyang nakaraan, sa kanyang relasyon sa magulang, at sa pakiramdam ng laging pag-iisa. Si Armin ay maagang iniwan ng kanyang ama at ng kanyang dalawang kapatid sa piling ng kanyang ina. Madalas siyang pagbuhatan nito ng kamay at pagalitan sa publiko. Bukod pa diyan, alipin ang pagtrato sa kanya ng kanyang ina simula pa pagkabata. Ang epekto ng lahat ng ito sa kanyang murang isipan ay ang pagiging obsessed niya sa ultimate possession. Isang pag-aari na kailanman na hindi na mawawala. Ayon kay Arwin, noong siya ay bata pa, ay madalas siyang mangarap na magkaroon ng nakababatang kapatid para ito ay kanyang kainin at nang sa ganon ay hindi na ito mahiwalay. Ito ay isang paraan para gawing parte ng sarili niya ang ibang tao sa pinakaliteral na paraan. Para sa kanya, ito ang totoong koneksyon. At dito na papasok ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwento. Nag-post si Armin Meiwes ng isang advertisement sa isang online forum sa dark web. Hindi ito ordinaryong ad. Ang hanap niya ay isang volunteer, isang taong handang sumailalim sa isang kakaibang kasunduan. Naghahanap siya ng isang taong handang maging biktima sa isang way ng kanibalismo. Pero ang mas nakakagulat pa ay may mga sumagot dito. Sa umpisa, maraming nag-akala na biro lang ito. Sino ba naman ang seryosong maghahanap ng ganitong klaseng kasunduan? At sino din ang seseryoso dito? Pero isang lalaki ang nag-reply, si Bernd Brandes, isang engineer. Siya lang ang bukod tanging seryosong sumagot at nakipag-deal sa advertisement ni Arwin. Pero bago pa man ang lahat,
Si Bernd ay namumuhay ng normal at may girlfriend na nagngangalang si Bettina. Si Bettina ay nakikipaghiwalay sa kanya matapos aminin ni Bernd na naa-attract din siya sa mga lalaki. Matapos nito, siguro ay wala na siyang pakialam sa halaga ng kanyang buhay. Kagaya ni Armen, mayroon din siyang kakaibang pagnanasa, isang dark fantasy na pinapangarap niyang matupad. Ang dalawang tao na may magkaibang dahilan pero may parehong dark fantasy sa wakas ay nagkita. Ang pagkikita nila ay hindi naganap sa madilim na eskinita. Nangyari ito sa bahay ni Armin sa isang tahimik na bayan sa Germany. Hindi sila basta-basta lang nagkita. Nagplano sila, nag-usap, tinalakay ang bawat detalye ng kasunduan. Para sa dalawa, ito ay isang mutual agreement. Isang pagnanasa na matagal na nilang kinikimkim at sa wakas ay matutupad na. Ang tindi rin ng mga utak nila, di ba? Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi lang simpleng krimen. Kaya pasintabi po mga kano, ito ay isang serye ng iba't ibang pangyayari na recorded pa. Yes, kinuhaan pa ni Armin ang buong proseso. Hindi lang ito basta-basta pagkain ng tao. Ito ay videos na may kasamang pain, consent, at isang uri ng twisted intimacy. Sinimulan ni Bernd Brandes ang pag-inom ng maraming pampatulog, painkillers, at kalahating baso ng alak. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na pwedeng idetalye pa dahil masyado na itong graphic. In short, pinaghiwa-hiwalay ni Armin ang katawan ni Bernd at itinago sa freezer katabi ng kanyang pizza. Kinain niya ang mga bahagi nito sa iba't ibang okasyon, kagaya ng normal na karne, by adding normal ingredients like salt, pepper, potatoes, and sprouts as side dish. Kasama din pag-consume niya dito ay ang kanyang paboritong red wine. Ang kanyang ultimate fantasy ay naging totoo. Ang cannibalism na ito ay nagpatuloy ng ilang buwan hanggang sa isang tip ang nakarating sa mga autoridad. May mga nakapansin sa kakaibang galaw ni Armin. At dahil diyan, nakarating sa pulisya ang impormasyon. At nang pasukin nila ang bahay ni Armin, ang nadiskubre nila ay lampas sa pinakamalala nilang bangungot. Natagpuan ng mga pulis ang iba't ibang parts ni Bernd Brandes sa freezer ni Armin. Ang mga ebidensya ay napakalinaw at nakakagulat. Ang mga video recording, ang mga bahagi ng katawan, at ang mga confessions ni Armin mismo. Walang duda na nangyari ang krimen. Ang buong mundo ay nagulantang sa balita. Pero paano nangyari ito sa modernong panahon? Ang kaso ni Armin Meiwes ay naging headline sa buong mundo. Naging hot topic sa mga usapin tungkol sa batas, moralidad, at ng dark fantasies. Ang tanong, may kasalanan ba si Armin kung pumayag naman si Bernd? Ito ang naging sentro ng debate sa korte. Pwede ba itong ituring na assisted suicide o isa pa ring pagpatay? Ang korte ay nagkaroon ng mahabang pagtatalo tungkol dito. Sa huli, nahatulan si Armin Meiwes. Ang unang hatol ay manslaughter o pagpatay ng hindi sinasadya. Pero pagkatapos ng appeal, binago ang hatol. Naging murder o pagpatay na may intensyon. Ang dahilan, bagamat pumayag si Bernd, ang aktong ginawa ni Armin ay sadyang pagpatay. Ang pagpaslang sa isang tao, kahit pa may consent, ay nananatili pa ring crime. Nakatanggap si Armin ng life imprisonment o habambuhay na pagkabilanggo. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong pa rin sa Germany. Ang kwento ni Armin Meiwes ay nagsisilbing paalala na minsan, ang pinakanakakatakot na halimaw ay nagtatago lang sa likod ng ordinaryong tao. Ang kwento ni Armin Meiwes ay isa sa mga pinakanakakagimbal na kaso sa kasaysayan ng krimen. Nagbibigay ito sa atin ng sulyap sa pinakamadilim na sulok ng pag-iisip ng tao at nagtatanong sa atin kung gaano kalalim ang kakayahan ng isang tao para sa karahasan. Nakakatakot isipin na ang ganitong klaseng kwento ay totoo at nangyari sa gitna ng modernong lipunan. Ano sa tingin nyo ang nagtulak kay Armin Meiwes na gawin ito? At ano ang inyong saloobin sa kasong ito?
Paki-share nyo ang inyong insights sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito kaibigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.